Isa na naman pong makabuluhang balita dito sa mundo ng crypto ang dapat po nating pag-usapan ngayon. Si Ginong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple at pangunahing tagapagsalita ni XRP ay nakatakdang magpatotoo sa harap ng US Senate Banking Committee ngayong July 9. Bukas po yan. Pero ang tanong, bakit siya haharap sa Senado? At ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na Clarity Act? Ayan. Ngayong unti-unti na pong lumilinaw ang direksyon ng crypto regulation sa US, may malaking epekto ito. Hindi lamang po sa mga kumpanya tulad ng Ripple, kundi pati na rin sa atin bilang mga ordinaryong crypto investors. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang Clarity Act, bakit po mahalaga ang testimonya ni Ginong Brad, at paano po ito posibleng makaapekto sa industriya ng crypto dito sa atin or dito po sa Pilipinas. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang Clarity Act at bakit ito mahalaga dito sa mundo ng crypto. Ang Clarity Act o Crypto Asset Legislative Adjustment for Regulatory Innovation and Transparency for You ay isang panukalang batas na layuning magbigay ng malinaw at tiyak na regulasyon para sa mga digital assets tulad ni XRP, Bitcoin, Ethereum at saka iba pa. Sa kasalukuyan, maraming crypto sa Amerika ang nalilito kung sino ba talaga ang dapat na mamahala sa kanila. Kung ang Securities and Exchange Commission ba o ang Commodity Futures Trading Commission. Ayan. Dahil dito maraming projects ang natatakot na mag-launch ng mga bagong products dahil baka sila ay kasuhan. Kaya ang Clarity Act ay itinuturing na isang pag-asa para sa mas malinaw na batas. Kung maipapasa po ito, pwedeng magbago ang buong landscape ng crypto regulation sa Amerika. At posibleng maging modelong batas din ito ng ibang bansa gaya dito sa Pilipinas. Ngayon ay bakit po si Ginoong Brad Garlinghouse ang haharap sa Senado? Yan. Simple lamang po ang dahilan dyan. Si Ginong Brad ay isa sa mga pinakamaingay na boses sa laban para sa regulatory clarity dito sa mundo ng crypto. Sa ilang taon na nakalipas, naging laman po ng balita ang laban ni Ripple at ng SEC tungkol kung si XRP ba ay isang security or hindi. Ayon po kay Ginong Brad, ang ganitong kalituhan sa batas ay nagpapabagal sa pag-usbong ng innovation. At bilang isang leader sa industriya, nararapat lang daw na gamitin niya ang kanyang boses para ipaglaban ang mga crypto projects na gustong maging compliant sa batas, pero walang malinaw na gabay. Habang hindi po niya sinabi kung anong eksakto ang laman ng kanyang testimonya, pero malamang ay tatalakayin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng konkretong batas na hindi pa bago-bago depende sa interpretasyon ng mga regulator. Ngayon ay sino nga ba ang nasa likod ng Clarity Act? Ayan. Hindi lamang po si Ginong Brad ang may kinalaman dito. May mga senators na aktibong nagtutulak ng crypto legislation gaya po ni na Senator Tim Scott, yan, Senator Cynthia Lummis at saka Robin Galejo. Sila ang mga leader ng Digital Assets Subcommittee kung saan ay isang sangay ng Senado na nakatutok sa mga batas para sa crypto at saka blockchain technology. Ayon pa sa kanila, ang layunin po ng Clarity Act ay hindi lamang para maprotektahan ang mga buyers, kundi para rin bigyan ng sapat na kalayaan ang mga innovator na bumuo ng bagong financial technology nang hindi natatakot na makasuhan. Kaya malaking bagay po para sa kanila na marinig ang boses ng mga nasa industriya mismo. Kaya po nila inimbitahan si Ginoong Brad Garlinghouse.
Ngayon ay ano po ang epekto nito sa global crypto industry? Kung maisa sa batas ang Clarity Act, malaki ang posibilidad na maging mas bukas ang US sa mga crypto companies. Maaari pong bumalik ang tiwala ng mga investors, mas maraming institutional money ang papasok, at syempre mas maraming innovation ang lalabas. Kapag nakita po ng ibang bansa na gumagana ito, pwedeng gayahin ito ng mga regulators sa Europe, Asia, at syempre dito sa atin sa Pilipinas. Halimbawa, kung ang US ay magtakda ng malinaw na pamantayan para kay Ethereum bilang isang commodity, pwede itong maging batayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-regulate ng local crypto exchanges. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan. Maaari po tayong apektado sa tatlong paraan. Una, kung maging matagumpay po itong si Ginoong Brad Garlinghouse sa Senado at maipasa ang Clarity Act, asahan natin na mas magiging bullish po ang crypto market globally. Ibig sabihin ay pwede pong tumaas ang presyo ni XRP, ni Bitcoin, ni Ethereum at iba pa. Kaya good news ito sa mga naka-hold. Ayan, or may mga holdings dyan. Pangalawa, pwede pong tumaas ang tiwala ng mga kumpanya sa crypto. Mas maraming real-world partnerships, mas maraming gamit sa totoong buhay, at mas maraming adoption. Kung may hawak kang mga token na may long-term potential, ito ay malaking bagay. Pangatlo, ang mga regulator dito sa Pilipinas ay laging tumitingin sa nangyayari sa US. Kung makikita po sila ng maayos na sistema ng batas para sa crypto, pwede po silang kumuha ng inspirasyon para magpatupad ng local version ng Clarity Act dito sa ating bansa. Ayan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay napakahalaga ng ginagawa ni Ginoong Brad Garlinghouse. Sa kabila ng lahat ng kaso at pagsubok na hinarap ni Ripple, hindi po sila umatras. Sa halip ay ginamit pa nila ang kanilang karanasan para itulak ang mas makabuluhang pagbabago sa industriya. Ang kanyang testimonya or ang testimonya po ni Ginoong Brad Garlinghouse ay hindi lang para kay Ripple o XRP. Ito po ay para sa buong crypto community na nais ng malinaw na rules, patas na treatment at ligtas na innovation. Kung magtatagumpay po siya, panalo tayong lahat. Kaya mga ka-crypto, abangan po natin ang July 9. Bukas po yan. Dahil hindi lang ito simpleng hearing. Isa itong hakbang patungo sa mas maayos, mas makatarungan at mas bukas na crypto future para sa buong mundo at para na rin dito sa atin sa Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.